Kaya kinukuha mo ang dugo, ginagawang mga neuron. Ano yon? Mapa ba ng otak mo? Exacto. Ginagawa natin ito para sa mga neuron ng frontal cortex, bahagi ng otak na may kinalaman sa psychiatriko. Mula sa isang pagsusuri ng dugo. Mula sa isang simpleng pagkuha ng dugo, mula sa isang simpleng pagsusuri ng dugo, katulad lang ng ibang mga pagsusuri ng dugo na ginagawa mo. Pareho lang ang iyong karanasan. Kukuha ka ng dugo at gagawa ng mapa ng frontal cortex. Gumagawa kami ng resulta kung ano itsura ng frontal cortex. At pagkatapos nun, Pagkatapos, ipinapakita namin ito sa iba't ibang gamot na kailangang subukan mismo ng pasyente. Pagkatapos, niraranggo namin ang mga gamot ayon sa pinakamalakas na epekto nito sa iyong mga neuron. kasama ko ngayon sa studio si Talia Cohen Solal, na siya ring co-founder at CEO ng NeuroCare, isang kumpanya sa larangan ng precision medicine para sa mental health. Maligayang pagdating, Talia. Salamat sa pag-imbita sa akin, Flo. Talia, may nagawa kang pambihira. Gusto kong malaman ng iba kung ano ito at paano mo nagawa. Ang nagawa mo ay nakabuo ka ng isang blood test na nagsasabi sa mga tao kung aling gamot para sa mental health, particular sa depresyon, ang angkop para sa kanila. Mali ba ako? Tama iyon. At ibig sabihin nito na tinanggal mo na ang trial and error na bahagi na nakakatakot para sa maraming tao dahil, gaya ng alam natin, iba-iba ang epekto ng mga gamot sa bawat tao. Kaya balikan natin. Isa kang siyentipikong nag-aaral ng utak. Paano nagsimula ang lahat ng ito? Sa tingin ko, nagsimula ang lahat nang makita ko kung gaano kasama ang kalagayan ng larangan ng mental health. May mga mahal ako sa buhay, tulad ng marami sa atin, na nagdusa dahil sa sakit sa pag-iisip at ilang taon ding naghanap at nagsikap na makahanap ng pinakamainam na gamot para sa kanila. Sa mga panahong iyon, naapektuhan din ang kanilang mahal sa buhay at karera. At sa kasamaang palad, hindi doon natatapos. Maraming nagpapakamatay at hindi ito simpleng bagay o basta nasa isip lang. Nakakasakit ito at nandudulot ng matinding pagdurusa sa marami. At lalo pa itong lumalala, hindi ba? Lumalala na ito. Kwentuhan mo kami ng kaunti tungkol sa epidemya ng mental health, hindi lang sa Israel, kundi sa buong mundo. Dumaan ito sa iba't ibang yugto. Una sa lahat, nagdulot ang COVID-19 ng maraming kawalang katiyakan, kalungkutan, pag-iisa at takot. At talagang naging dahilan niyon ng pagtaas ng mga kaso ng mental health. Kasunod nito, meron tayong nangyayari sa henerasyon ng Gen Z kung saan 25% sa kanila ay nakakaranas ng mental illness, nakakaranas ng depresyon. 56% ang na-diagnose na may mental health condition. 56% Nangganan. Z. Sa Estados Unidos, ito ay isang diagnosis. Yan ay isang epidemya. Isa itong epidemya at hindi ito sineseryoso ng mga tao. At inilalagay pa rin natin ito sa ibang kategorya ng sakit mula sa cardiac, mula sa atay, mula sa sakit sa puso. Ibig mo bang sabihin hindi pa rin ito sineseryoso o may stigma pa rin? Pareho. Sa tingin ko, mas mabuti na ngayon kumpara noong 10 taon na ang nakalipas. Sigurado ako dyan. Pero masyado pa rin itong binabalewala. Alam mo, napagtatanto lang ng mga tao kapag huli na masyado nila itong binabalewala. Wow. Hindi agad-agad natutugunan ito. Handa ang mga tao na tiisin ang trial and error na sitwasyon. Kahit iba ang proseso ng medisina sa ibang larangan. Nakaka-interest talaga yan. Sige, paano ka napunta mula sa pag-obserba na maraming kakilala mo ang may mental health issues, tapos naisip mong, ako ang taong lulutas nito? Kaya una, pinili kong magkarera sa akademikong pananaliksik. Tama. Hindi ko inakalang agad kung malulutas ang lahat. Pero nais kong makatulong sa mas malalim na pag-unawa sa mekanismo ng sakit at paano ito mapapabuti. Nagsagawa ako ng maraming pag-aaral sa Oxford University College London para sa PhD at ng postdoc sa Columbia University na nakatuon sa mga mekanismo ng psychiatric na sakit. Nainis ako kasi hindi ko na ibibigay ang pagbabago sa buhay ng mga pasyente araw-araw. Kaya sumali ako sa industriya. Sumali muna ako sa isang precision medicine startup na tumutok sa epilepsy. Wow. Nakakabilib makita ang epekto mo sa buhay ng mga pasyente. Dito ko rin nakuha ang kumpiyansa na simulan ang NeuroCare, na ngayon ay nagpapabago sa mental health. Ikwento mo kung ano talagang naimbento mo. Kaya sa kasaysayan, wala talagang access sa utak. Kaya kung susubukan mong hulaan kung paano gawin ang mga bagay tungkol sa mental health, ginagawa mo ito sa pamamagitan ng mga survey, siguro PET o MRI,
Pero hindi naman madaling ma-access ng mga tao ang mga iyon. At ang nakita namin ay sa onkolohiya, may access ka, may mga biopsy ka. Sa mga inflammatory na sakit, may mga sample ng dugo at ganoon din sa septicemia. Sinabi namin na may bagong teknolohiya ngayon na pinagtatrabahuhan ko bilang postdoc sa Columbia, kung saan pwede nating ma-access ang mga neuron ng sinumang pasyente. Paano natin gagawin yon? Ang teknolohiya na nagsisimula pa lang noong nasa akademya ako ay nagbibigay daan sa'yo na kumuha ng sample ng dugo at gawing mga neuron ito. Kaya kukuha ka ng dugo, gagawin mo itong mga neuron na isang mapa ng otak mo. Exacto. Kaya ginagawa naming frontal cortical neurons ito. Iyon ang bahagi ng utak na sangkot sa mga psychiatric na kondisyon. Mula sa isang pagsusuri ng dugo. Mula sa isang simpleng pagkuha ng dugo, mula sa isang simpleng pagsusuri ng dugo, katulad lang ng ibang pagsusuri ng dugo na ginagawa mo. Pareho lang ang iyong karanasan. Gumagawa ka kukuha ka ng dugo, gagawa ka ng mapa kung ano itsura ng frontal cortex. Hindi ko masasabi kung mapa, pero oo, parang pagbasa kung anong hitsura ng frontal cortex. Tapos na? Pagkatapos, nilalantad namin ito sa mga gamot na karaniwang kailangang subukan ng pasyente sa sarili nilang katawan. Pagkatapos, niraranggo namin ang mga gamot ayon sa pinakamalakas na epekto sa iyong mga neuron. Sa huli, ang pagpapaputok ng neuron ang nadudulot ng pagbabago sa pag-uugali mo. Wow. Kaya sa madaling salita, naiiwasan ninyo ang hirap ng trial and error sa pamamagitan ng paggawa nito sa laboratorio. Tama. Pakiusap, sabihin mong nagamit na ito. Kwentuhan mo ako tungkol sa paglabas nito. Nailabas na ba ito? May gumagamit na ba nito? Tuwang-tuwa kami na available na kami sa mga tao ngayon. Wow. Binabago namin ang buhay. Available na kami sa Israel, Estados Unidos at buong Europa. Ang makatulong sa kalusugan ng mga pasyente ay katuparan ng aking pangarap. Kaya kailangan ba ninyong turuan ang mga doktor sa buong mundo? Mga psychiatrist ba ito o mga general na doktor? Sino ang gumagawa ng mga test na ito? At alam ba nila na pwede itong gawin? At siguro, iba pa itong tanong. May pagtutol ba mula sa mga tradisyonal na practitioner? Pwede pumunta ang sinumang pasyente sa aming website para mag-order ng test dahil direkta rin naming iniaalok ito sa mga pasyente. Kagaya ng DNA test, pwede mo itong gawin. Tama. Wow, sige, tama. Ngayon, kahit sino pwedeng pumunta sa neurocare.com at umorder ng test. Pagkatapos, dadalhin ang resulta sa doktor para matulungan sa reseta. Tama. At binibigyan mo sila ng buod kung aling gamot ang inirerekomenda mo. Exacto. Sinasabi mo na ito ang pinaka-epektibo para sa iyo. Ito ang nagkaroon ng pinakamalaking epekto sa iyong mga neuron. Tama. Kaya't ito ay bukas para sa lahat. Pumupunta rin kami sa mga doktor. Tinuturuan muna namin ang mga psychiatrist. Pero may malaking papel din ito sa pangunahing pangangalaga. Siyempre. May napakahabang listahan ng naghihintay para sa mga psychiatrist. Isa talaga itong malaking issue sa pangangalagang psychiatriko. Iniisip ng mga tao na hindi na lang sila mag-aabala dahil hindi naman sila makakakuha ng maayos na psychiatrist sa loob ng ilang buwan o kaya'y pasok sa kanilang budget. Totoo yan. Makakatulong ito sa pangunahing pangangalaga na mapabuti ang kalagayan ng pasyente at mabawasan ang bigat sa abalang psychiatric system. At nasubukan nyo na ba kung gaano ito ka-epektibo? May mga nagsasabing nakuha nila ito noon. Ano na ang naging resulta ngayon? May kamangha-mangha kaming resulta na nagpapakita na mas mataas ang bisa namin kaysa sa karaniwang doktor. Ilalatala namin ang mga pag-aaral na ito sa ilang linggo at sana mailabas na ito ng live. May mga totoong resulta na rin kaming natatanggap mula sa totoong buhay na malaki ang epekto sa team namin dahil sinasabi ng mga pasyente na gumagaan na ang pakiramdam nila matapos ang matagal na paghahanap. Ning paghahanap. Tama. Kaya magbahagi ka naman ng ilang kwento. Ano ang mga naririnig mo? Una sa lahat, isa sa mga pasyente, isang 19 anyos na nagbisikleta sa WOW. Marami talaga. 30% ng mga pasyenteng lumalapit sa amin ay mga kabataang adulto dahil sobrang hamon ang kinakaharap nila sa lipunan ngayon. Sobrang naapektuhan sila. Sobrang grabe ang epekto sa kanila. Tulad ng sinabi ko, napag-usapan natin kung gaano kataas ang mga bilang. 56%, nakakabaliw yun. Oo. At sa mga kabataang edad, 14 hanggang 18, ang pagpapakamatay ang pangunahing, seryoso ba yan? Sanhi ng pagkamatay. Ito ang pinakamalaking sanhi ng pagkamatay. Pasensya na, ang pagpapakamatay ang pangalawang sanhi ng pagkamatay matapos ang aksidente. Wow. Pangalawa, ang pangunahing sanhi ng pagkamatay ng tao ay sakit sa pag-iisip.
Kaya kailangan nating mamuhunan sa kanila at bigyan sila agad ng access sa mga bagong oportunidad. Sige, ikwento mo naman sa amin ang tungkol sa 11 na taong gulang. Kaya, sinubukan na niya ang 4 na magkaibang gamot. 11 na taong gulang pa lang siya. At tumatagal din bago mo matuklasan na hindi pala para sa'yo ang gamot na yon. 2 hanggang 3 buwan para sa bawat gamot. May ilan dito na pwedeng magdulot ng matinding side effect, tama? Kaya isipin mo, 11 anyos na babae, tumataba, pinagpapawisan, may palpitations, at hindi pa nararanasan ang mga social interactions na inaasahan sa ganitong edad. Ibig kong sabihin nakakapinsala ito sa iyong akademikong karera, nakakababa rin ito ng iyong kumpiyansa sa sarili. Siyempre. Sensitibo ang edad na ito, kaya ayaw mo masayang ang linggo sa maling gamot. Hindi. Lalo na kung ang karaniwan ay umaabot sa 18 buwan ayon sa estadistika. Kaya ito ay isang batang babae na dumating matapos subukan ang ilang mga gamot. Eksakto. Ginawa ang pagsusuri. Niresetahan siya ng bagong gamot na hindi pa niya na-try dati. Sinubukan niya ito at sa loob ng 2 to 3 linggo, gumaan ang kanyang pakiramdam. Ngayon, mas maganda na ang buhay niya matapos subukan ng aming pagsusuri at mga resulta kaysa dumaan sa trial and error. Ang galing nun. Available na ba ito worldwide? Israel, Europa, at Estados Unidos. Wow. Kaya ikwento mo sa akin, ibig kong sabihin, isa kang siyentipiko ng otak. Ang hinaharap ay kailangan nga sa larangan ng precision medicine. Tama ba? Nakikita mo ba ito sa ibang mga larangan? Ang cancer ang nangguna sa precision medicine. 75% ng mga bagong gamot. May precision medicine biomarker na nagsasabi kung dapat mong inumin ang isang gamot dahil sa X. Lahat ng alam ko tungkol sa BRCA1 genes at iba't ibang oncology genes. Malayo na ang narating ng paggamot sa cancer kumpara 50 taon na ang nakalipas. At dumarating na ang panahong yon sa iba't ibang larangan, kaya 75% ito para sa onkolohiya. 47% naman para sa iba pang mga larangan. Kaya humahabol na rin ang ibang larangan. Tama. Pero hindi na ito yung panahon na iniisip ng kahit sino na iisa lang ang solusyon para sa halos lahat ng bagay. Kahit ang mga statins, kailangan mong pumili. Sa mga gamot para sa ADHD, kailangan mo ring pumili. Panahon nang ipalaganap ito sa iba. Nung sinabi mo ito sa akin, nakiusap talaga ako na pasukin mo ang larangan ng ADHD. Dahil bilang ina ng 2 anak na may ADHD at umiinom ng gamot, naranasan naming maraming pagsubok, pagkakamali at ilang negatibong epekto. Mahirap na magbigay ng gamot sa anak, lalo na kung matagal mo itong tinutulan noon. Pero mas masama ang pakiramdam kapag mali ang gamot na naibigay. Maasahan ba natin yan mula sa neurocare sa hinaharap? Nakinig naman ako, Flo. At yan ang gusto naming maging susunod naming indikasyon. Kaya umaasa kami na baka sa 2027 o 2028. Tinitingnan mo pa rin naman ang parehong utak, di ba? Pareho lang din ang paraan. Pero ngayon, dapat mo na lang dagdagan ang datos sa mga dataset. Kaya, oo, talagang nakagawa kami ng isang plataforma. Tama, parang Ang kakayahang makita ang utak ay biglang nagbukas ng pinto sa halos lahat ng kondisyon sa larangang iyon. At ang katotohanan na nagawa naming gawing produkto ito sa malakihang sukat, sa mabilisang proseso, o alam mo yon sa oras na makabuluhan para sa kilos ng tao, yun talagang teknolohiya. Yun talaga ang ginagawa ng neurocare. Ngayon, ina-apply na lang namin ito sa particular na mga kaso. Una naming kaso ay depresyon, pangalawa ay ADHD. sa tingin ko, maraming magulang ang mapapasaya mo. Dahil muntiko nang mainsulto ang ilang psychiatrist at neurologist nang sabihin kong lahat ng tao sinasabing kailangan pumunta sa neurologist. Sabi ko, bakit? Lahat naman yan trial and error lang. Sasabihin nila hindi. Pero para sa akin, lahat yan trial and error lang. Bilang ina, ganun talaga. Tama. Kaya sa tingin ko, pandating sa ADHD, mas pinipili ng mga magulang na maghintay kaysa gumawa ng maling bagay para sa kanilang anak. Siyempre. Sa depresyon, paglabas mo sa klinika ng doktor, madalas magre-reseta siya ng mga gamot sabay-sabay. Pagkatapos mong uminom ng gamot, makikita mo na agad ang resulta sa inbox mo. Nakakatipid ka sa buwan ng pagsubok at pagkakamali. Sa ADHD, gusto namin na agad gamitin ito ng mga tao, maglaan ng oras, at siguraduhing tama ang unang gamot ng kanilang anak. Tama, wala na, ayaw na talaga nila. Sapat na, ang hirap ng kailangan gawin ito sa simula pa lang. Tama. Kaya itinayo mo ang startup na kumpanyang ito sa Israel. Ngayon, bahagi ka na ng Startup Nation. Ikwento mo,
Paano ang trabaho dito? Mas madali ba o mas mahirap gawin ito rito kumpara sa kung ginawa mo ito sa ibang lugar? May atmosphere ba rito na mas pursigido ang mga tao mag-try ng bago? Kumusta ang experience mo dito, lalo na't hindi ka dito ipinanganak tulad ko? Pareho tayong imigrante. Kamusta ang karanasan mo dito? Sa palagay ko, magandang desisyong yon. Ang ecosystem ng Israel, lalo na sa life sciences. Oy, electrifying. Sa tingin ko, ito ang may pinakamaraming PhD sa life sciences kada tao. Pwede kang magsama ng kahangahangang tao sa team mo. Lahat ay may mataas na risk appetite o may mentalidad ng isang startup nation. Kaya ang mga talentadong individual ay handang sumugal sa isang startup na nasa maagang yugto pa. Ibang mentalidad sa ibang bansa. Kaya nakakahanap ka ng dekalidad na tao at nasa ecosystem na nagtutulungan para umangat ang bawat isa. Oo, ganun nga. Lalo na't nagsimula ka sa ecosystem ng Jerusalem na ipinagmamalaki kong naging bahagi ako sa pulisya. Nagsimula ka sa Mass Challenge, isa sa unang accelerator na napuntahan mo. Sang-ayon ako na pakasuportibo talaga ng ecosystem dito. Tama. Sa paglulunsad ng aming kumpanya, napakinabangan namin ang maraming aspeto ng startup nation ng Israel at ng ecosystem ng Jerusalem. Una, kamangha-mangha ang Mass Challenge Accelerator Program. Pangalawa, nasa BioGive kami, isang natatanging lugar na bihira sa mundo. Isa itong laboratorio kung saan umuupa ka lang ng espasyo. Sa isang ospital. Sa Chivat Ram Campus in Hebrew University. Ang katotohanan na nandito ito sa Israel, lalo na sa Jerusalem, ay kakaiba dahil dumarami na ang lungsod sa mundo na may ganito. Pero paano nakuha ng Israel ito agad? Parang sobrang makabago talaga. King Lab. Eksakto. Kaya siguro ito yung isa sa pinakauna sa mundo. Eksakto. Isa ito sa mga pinakauna sa buong mundo at nauuna ang Israel na magkaroon nito dahil ganoon ang mentalidad ng Israel. Kapag may nakitang oportunidad ang Israel, ginagawa nila itong available para sa kanilang mga tao kung makakatulong ito sa pagpapaunlad ng inobasyon. Pagkatapos, kumuha kami ng pondo mula sa Israel Innovation Authority, isang modelong tumutulong sa mga nagsisimulang kumpanya, lalo na sa Jerusalem. Nakatulong ito mabawasan ang panganib at makuha ang unang datos para mapakita na kaya naming basahin ang mga neuron mula sa mga pasyente at simulan ang produktong ito. At sa anong sandali, gusto kong dalhin mo kami pabalik na pagtanto mo na may natuklasan ka. Sa anong sandali mo naisip na, Diyos ko, kaya nating basahin ang mga neuron. Yun ba ay isang bagay na paulit-ulit mong sinusubukan tapos bigla na lang nangyari o may dala ka ng ideya? Sa anong sandali mo naisip na, sa tingin ko, gagawin ko talaga ito? Sa palagay ko, ginawa ko ito dahil sa inosenteng kumpiyansa matapos kong lumipat sa Israel. Pero sa totoo lang, kamakailan lang talaga nang makuha namin ang datos ng malakihan. Alam mo, Alam ko kung paano basahin ang neuron. 5 taon akong nag-aral sa Columbia at mano-mano kong binasa ang mga neuron. Binabasa ko ito, alam mo, ilang neuron lang, sabay-sabay kung tutuusin. Pero para gawing produkto ito at mapatunayan na kaya nitong mag-predict para sa totoong pasyente, sa totoong buhay at sapat na dami. Iyan ang lumabas sa papel na ilalatala namin at kamakailan lang na ilabas na namin ang datos. Nagsimula na rin naming pag-usapan ito sa mga komperensya at BP. Nung napagtanto ko na nagawa na namin ito ng malakihan at predictive. kailan yon? 6 o 8 buwan na ang nakalipas. Talaga, kumusta ang oras na yon? Talagang napakalaking ginhawa ang naramdaman ko dahil nadala ko na ang napakaraming tao sa paligid ko. Malaki ang pirangaliko mo at ikaw ang nagbuo nito. At nang makita ko ito, talagang napakalaking kasiyahan din ang naramdaman ko. Parang sa wakas, ito na ang magdadala ng matagal na nating hinahangad na pagbabago dahil patunay ito ng tunay na epekto. Marami bang tao sa iyong kompetisyon? Isa ba ito sa una? Anong uri ito? Ito lang ba ang kumpanyang gumagawa nito? Ito lang ang kumpanyang gumagawa nito. Ang astig nun. Nakakakilig talaga. Kailangan ng tapang sa Israel. Mahirap ang ginawa namin. At ikaw at isa pang babae. Tama. Kaya ito ay isang startup sa life sciences na pinapatakbo ng mga babae. Tama. Magbabago ito sa pagtingin ng tao sa mental health. Iyan mismo. Talagang kamang-kamang ka. At pagkatapos, ang buong utak. Kaya matapos ang ADHD, nais din naming pasukin ang epilepsya. Nasa radar na rin namin ang neurolohiya. Nakipagtulungan na kami sa mga kumpanya ng gamot at nakatulong na rin kami sa Alzheimer's disease at psychiatry.
kaya naming magdulot ng malaking epekto sa larangan ng utak. Talagang nakakatuwa ito. Bakit pa natin pinag-iiba ang psychiatric at neurological health? Bakit? Hindi ko talaga maintindihan. Hindi ko pa kailanman hiniwa ang atay mo sa 2 piraso. Hindi ko maintindihan bakit kailangan pa ng appointment sa neurologist o psychiatrist at ano pinagkaiba nila. At siguro malapit na nating mapawi ang pagkakaibang yon, alam mo? Ang AI ba? Yun ba ang nag-angat sa'yo? Oo naman, isa sa mga marami kaming hinarap na hamon para maging available ang mga neuron sa lahat. Tama. Isa ay ang biological na hamon ng pagkuha ng dugo at paggawa nitong mga neuron. Pangalawa, ang pagbabasa nito dahil sobrang komplikado talaga. Tama. Ang mapa at network ng mga neuron na binabasa natin ang konektibidad ay nangangailangan ng libu-libong oras ng pag-annotate ng tao para matukoy ang antas ng konektibidad na iyon. At iyon ang... Pagkatapos, ihambing ito sa gamot. At pagkatapos, ginagawa mo ito para sa bawat gamot. Gawin mo ulit. Gawin mo ito ng 3 beses sa libu-libong neuron. Alam mo, 5 taon akong postdoc na puro manual na trabaho ang ginawa doon. Ngayon, gamit ang aming mga algorithm ng AI, agad naming nababasa ang antas ng konektibidad na iyon. Malaking tulong iyon dahil tinatanggal ang pagkakaiba-iba. Pabago-bago rin ng mga tao. Tiyak. Ngayon, malinaw na ang resulta kung paano tumugon ang mga neuron ng pasyente. Agarang nangyayari ito, maaasahan at matibay. Ibig kong sabihin, siguradong ramdam mo ang tagumpay. At mukhang nagsisimula ka pa lang. Tama. Posibleng ikaw ang makalutas ng maraming problemang neurological na nakakaapekto sa lahat. Alam mo, gaya ng sabi mo, lahat tayo ay may kung anong pinagdaraanan. Ang nanay ko ay pumanaw na may Alzheimer's disease. Sana pag umabot ako sa edad niya, may paraan ka na para hindi ko ito makuha, Talia. Walang pressure. Hiniling mo naman na lutasin ang ADHD. Oh, heto na ako. Nilulutas mo ang depresyon, malulutas mo rin ang ADHD. At talagang nakaka-inspire na hindi ka lang basta babae, isa kang ina at napapagsabay-sabay mo ang lahat. At napakarami mong nagagawa na may malaking epekto sa buong mundo. Kaunti lang ang kilala kong tao na may ganitong epekto tulad ng sayo sa pagpapabuti at pagpapagaling ng mga tao. Lalo na ngayon dahil sa mga trauma na naranasan natin dito sa Israel, at sa mga pagsubok sa mundo na kailangan nating harapin. Sa pangkalahatan pero lalo na talaga dito, pagkatapos ng 7 ng Oktubre, siguradong nagbibigay ito sa'yo ng napakalaking kasiyahan na talagang makakatulong ka sa mga sundalo, sa mga biktima, sa mga taong lubos na apektuhan pagkatapos ng 7 ng Oktubre. Tama. Palagi akong nauupo roon na dismayado. Matapos lumipat sa Israel nang mapansin kong maraming kamanghamanghang teknolohiyang Israeli ang nalilika, pero hindi naman nagagamit o available sa Israel. Nabenta ito. Nabenta ito? O ang unang merkado nila ay Amerika, at hindi na nila inisip na dalhin ito sa Israel, sa sarili nilang merkado. Malinaw, may mga produktong pang-consumer na maliit lang ang epekto sa mga pasyente. Pero sinusuri ko rin ang ilang teknolohiya para sa mga bagong silang na sanggol. Alam mo, Ang mga iyon ay mga teknolohiyang nakapagliligtas ng buhay at hindi ko yon matanggap. Kailangan ko pang pumunta sa ibang bansa para makakuha ng teknolohiyang Israeli. At hindi yon ang gusto ko. Nag-aliyah ako, isa akong Zionista. Nag-aliyah ako dahil may dahilan. At napakahalaga nito sa akin, lalo na pagkatapos ng Oktubre 7 na maging available ang test na ito dito sa Israel. Nagsikap kami at siniguro na iyon ang prioridad namin. hindi madali dito dahil sa burokrasya ng Ministeryo ng Kalusugan. Tama, kaya naging prioridad namin yon. At sobrang saya namin na mailulunsad na ito sa Israel at makatulong kahit kaunti sa pagdurusang nagsimula noong Oktubre 7. Sa tingin ko, higit pa ito sa kaunting tulong. Talia, kolha kavod, mahusay ang ginawa mong trabaho. Talagang nakaka-inspire iyon. At para sa inyong lahat dyan, gusto naming ipaalam na ang NeuroCare ay isang pagsusuri na available para sa sinumang kilala ninyong dumaranas ng mga issue sa kalusugan ng pag-iisip. At ito ay nilika ng isang kamanghamanghang babae, isang imigrante dito sa Jerusalem, si Talia Cohen Salal ng NeuroCare. Maraming salamat sa iyong pagdalo dito. Salamat!